What's up mga kabransis? How are you mga kabransis? Sana ang bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at mabuting kalusugan mga kabransis. At ang Diyos din ay mag-ingat sa inyong mga buhay, hindi kayo niya pababayaan, hindi kayo niya iiwanan. Siya ang Diyos na buhay na nagagakita sa lahat ng status sa ating mga buhay mga kabransis. Kaya mga kabransis, magandang hapon sa inyong lahat ngayon. At ang Diyos, dakila ang Diyos, purihin ang Panginoong Hesus na tagapagligtas sa ating mga kaluluwa. Praise the Lord, hallelujah. Sa hapon pong ito, may tatalakayin na naman si Tanabas at ako po'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay handang-handa at palaging nakatuon, palaging nakatutok sa atin pong vlog at sana ang bawat isa sa atin ay magiging satisfied, no? Tayo po'y talagang taga-subaybay sa salita ng Diyos, no, mga kabransis. Now, mga kabransis, nandito na naman si Tanabas, no? At bago po tayo magpatuloy mga kabransis, I would like to give greetings to everyone, especially our brothers and sisters in Christ of all the world outreach church, sa lahat ng mga kapatiran dyan, sa lahat ng mga satellite churches at mga pioneering pastor church at lalo na no, sa mother church, sa mga kapatiran namin, sa mga grupo namin, sa visitation team, sa men's ministry. I would like to shout out everyone and God bless you and God will always be with you. At tayo po'y saglit manalangin mga kabransis at tayo po'y mag-umpisa na naman. Ano man, Diyos, no, ang dapat kong sabihin, pahintulutan mo, Diyos, ang bibig ko'y po'y magsalita. Para po ang lahat ng makapanood sa vlog ko ito, sila po'y mapagpala at sila po'y pagpalain. At salamat po, na sila po'y maniniwala at sumampalataya sa iyong mga salita na aking komunikasyon sa oras ko sa pangalan ni Jesus. Now mga kabransis, nandito naman si Tanabas mga kabransis. Ngayon mga kabransis, nais ko pong talakayin at atin pong pag-usapan ang patungkol po ito sa tinatawag na laying on of hands, no, to the sick people, yung pagpapatong sa kamay ng mga alagad ng Diyos doon po sa may sakit, no? Kasi maraming mga iglesia, maraming mga tinatawag na denominasyon, no, relihiyon, maraming mga denominasyon o relihiyon na hindi talaga nag-practice patungkol sa tinatawag na laying hands or lay hands sa mga may sakit. Dahil para sa kanila, ang iba ay hindi sila naniniwala yata dahil sa panahon lang yun sa mga apostol o sa panahon lang daw yun sa ating Panginoong Hesus. Ngunit mga kabransis, nais ko pong ipaliwanag sa inyo at babasahin sa inyo ang nasusulat sa Biblia. At ako po'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay may tamang pag-uunawa. No? Dahil tayo po'y binigyan, ipinagkaloob ng Diyos sa atin itong pong tinatawag understanding. Para po maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Lalo na sa mga bagay na involve ang ating Diyos. Kaya mga kabransis, sa atin po itong pag-usapan dahil hindi naman ito malaking or tinatawag, hindi naman ito malaking bagay para po tayo po'y kalulugdan ng Diyos. Ngunit mga kabransis, ito po'y nasusulat sa Biblia. Kaya kung nasusulat man sa Biblia, ay dapat paniniwalaan ng tao. At dapat din na hindi talaga mag-aalinlangan ang bawat isang sumampalataya kay Kristo Hesus nating Panginoon mga kabransis. Kaya mga kabransis, ito po dahil ang ibang mga denominasyon ay ayaw nilang maniwala at hindi sila nag-practice patungkol itong lihans. Maraming mga denominasyon, maraming mga churches na hindi talaga nag-practice patungkol dito. Ngunit mga kabransis, ang Biblia ay hindi po nagkulang sa atin. Ngayon mga kabransis, babasahin ko ang salita ng Diyos para po tayo po'y malinawagan. Dito po mga kabransis sa Mark chapter 16 verse 17 to 18 mga kabransis. Ang pagkasabi po dito mga kabransis ay ganito sa Tagalog version. Ang sabi po dito, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan.
sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Verse 18, sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So mga kabransis, ito pong tinatawag na pagpatong ng kamay sa mga may sakit or ito pong tinatawag na lihans, mga kabransis. Ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan at ito po'y bilang isang tanda. No? Mismo ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi na kung ang tao'y sumampalataya sa Kanya, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda. So mayroong tanda, mayroong taglay na tanda ng kapangyarihan yung mga taong sumampalataya. Sino ba ang atin pong paniniwalaan o pananampalatayanan? Ang ating Panginoong Hesus. Pag ikaw po'y sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, ay magtataglay ng tanda ng kapangyarihan sa pangalan sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Maraming mga sikta, mga kabransis, ay hindi naniniwala dito. Kumbaga kung mayroon mga taong na demon possessed, tapos pumunta at lumapit sa mga pastor, lumapit sa mga lingkod ng Diyos, ayaw nilang paniniwalaan dahil ano daw, para daw hindi talaga sila naniniwala at sila po'y magsabi ng mga negatibong komentaryo. Kaya mga kabransis, dito po ang Panginoon mismo ang nagsabi na sa pangalan daw ng ating Panginoong Hesus, magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Pag ang tao'y sumampalataya ng ating Panginoon, 100% na pag ang tao po'y sumampalataya sa pangalan ng Hesus, may kapangyarihang taglay. Taglay ang kapangyarihan sa pagpapalayas ng mga demonyo. Pwedeng palalayasin niya ang mga demonyo, lalo na sa mga taong tinatawag demon possessed. Kaya noon sa panahon ng ating Panginoong Hesus at sa panahon sa mga apostolis, ito po'y usong-uso noon na marami talagang mga sinasaniban ng masasamang espiritu, marami talagang mga na-demon possessed. Kaya ang ating Panginoong Hesus, marami talagang nakarecord sa Biblia na pinapalayas ang mga demonyo. Takot na takot ang demonyo kay Hesus or sa pangalan ni Hesus. No? Maging ang atin pong mga apostol ang ating Panginoong Hesus, kinatatakutan. Dalang-dalang nila, taglay nila ang kapangyarihan sa pangalan ni Hesus. Gamit ng mga apostol, talagang ang lahat ng mga demonyo ay masiglayas mga kabransis. No? Tapos, ito po, no, magsasalita ng ibang wika. Pag ang tao po'y may taglayng kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, mayroon po talagang special na tinatawag na kaloob galing sa Diyos. Ito pong magsasalita ng ibang wika. No? Yun mga kabransis, kasama na yun na kaloob ng Diyos sa mga taong sumampalataya sa Kanya. At sa verse 18, sila'y hindi talaga dumampot man ng ahas o uminom ng lason. Walang makapinsala sa mga taong sumampalataya ng Panginoong Hesus. Dumampot man siya ng ahas o makainom man siya ng anong klaseng any kinds of poison, mga kabransis, ay talagang hindi talaga maano. At ito po ang sabi sa dulo ng verse 18, mga kabransis, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ito po mga kabransis, napaka-controversy po ito. Dahil maraming mga sekta na hindi naniniwala na patungkol po sa lihans. Dahil daw, hindi po wala na daw ito ngayon. Ngunit mga kabransis, ito po ang itong binabasa natin at aking pong ipaliwanag sa inyo, ito po'y tanda na tayo po'y sumampalataya ng Panginoong Hesus. Pag ikaw sumampalataya ng ating Panginoong Hesus, taglay ang ganitong tanda na kapangyarihan na pwede nating palalayasin ang mga demonyo. Tapos pwede rin natin na magsalita tayo ng iba't ibang wika. Tapos kahit lalasunin po tayo, hindi po tayo maano. At kagatin man tayo ng anong klaseng ahas, hindi po tayo maano. Tapos gagaling ang mga may sakit
sa panahon na mapatungan sa kamay ng mga believers of Christ, mga kabransis. Maliwanag talaga sa Biblia. Hindi dapat mag-alinlangan ang mga tao dito, mga kabransis, dahil ito po'y totoo. Ang Panginoon mismo ang nagsabi na ganito talaga pag ikaw po'y sumampalataya. At pagkatapos, mga kabransis, noong ang ating Panginoong Hesus, pinapadala niya itong mga apostol, yung mga disciples of Christ, yung mga apostolis, ipinapadala doon sa mga ibang bayan